KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire!
Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli si Percy Lapid para po sa palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At siyempre po, meron tayong mga landline dito po sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan. Meron din po tayong text line para po sa inyong mga reaksyon. Samantala, sa mga nanonood po ng ating live streaming sa FB, sa gawing kanan, meron po tayong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Pero hindi po kasama dyan yung mga bully, ha? Mga nagmamarunong. Kung magmamarunong kayo, doon kayo sa FB nyo, di ba? O doon sa FB ng may FB. Kasi ano yun eh, personal nila yun. Ako, katulad ko, di ba? O kaya dito sa FB ng ating station. Gusto ba ninyo ng debate? Doon sa Plaza Miranda tayo magdebate. Gusto nyo, di ba? Itong radyo, hindi. Dito para sa debate. Tapos ang kadebate mo, walang utak. Sayang lang oras, di ba? Gagamitin lang yung oras ng himpilan. Dito, para ho ito, pwede naman kayo magbigay ng opinion di ba? Huwag lang yung kagaguhan, yung halatang halata, di ba? Yung iba dyan, nagpapanggap, kunyari kay Erap. Aga-aga nagpapanggap na Sino? Si Erap? Na nagbigay ng kwarta kay Bad Eli Soriano, Kuyukot. Para mag-rally labang kay pabagsakin si Gloria Macapagal-Arroyo noon. Alam mo, hindi ko pinagbababanatan mo yan. May galit ka. But unang-una, may karapatan tayo magalit. Mamamayan tayo Pangalawa, yan ang masamang pagtutularan. Kaya si Erap ang bad example. Yan ang bumaboy sa politika ng Pilipinas. Baka akala ninyo. Kaya nakita mo ngayon lahat pwede nang kumandidato. Sino nagpasimula niyan? Si Erap. Kulang pa yung banat dyan kay Erap sa dami ng ninakaw niyang makakasama natin si Braille sa ating pong technical side hanggang po tayo, alas 12 ho. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Maganda itong sinasabi ni Bongo. Pag-usapan nga natin ito. Ano sabi?
Sabi niya, dapat daw yung susunod na Bucor chief, dapat mamamatay. Killer. Matindi po, ano? Ito babasahin natin yung sinasabi ni Christopher Bongo. Gusto niya raw, mga kaibigan, ang mamuno sa Bureau of Corrections, killer. Dahil naghahanap na raw si Presidente Duterte ng kapalit nitong sinibak na si Nicanor, nagpapalaya ng drug lord Paeldon, ano po. Sabi ni Bongo, maaring naghahanap siya ng mga dating militar, dating pulis o retired. Talaga? At ang rekomendasyon niya raw, nire-rekomenda niya kay Pangulong Duterte, killer ang ilagay mo dyan. Basta killer ang namuno ng Bucor, basta killer ang mamuno ng Bucor, dapat killer. Ulit-ulit lang no? Kung former military or former police, basta killer. Basta qualified po siyang i-appoint, basta killer. Paulit-ulit Nabasa ko lang. Ang galing ni Bongo, no? Ang galing. Killer daw. Bay, nilagay niyo dyan, killer din yun Killer ng pondo. Ang daming killer. Mga killer ng ng pera ng taong bayan. Kaya nga nakalaya yung mga kriminal Makakalaya ba yan kundi mga killer ng pera yan? Ano pa bang killer ang gusto natin? Para sa kanya, former military at saka former police ba? Masama yan. Para mong pinararatangan yung mga dati, mga retarded, mga retired military at police, para niyan sinasabi, mga mamamatay tao yan Ang galing, ano po? Tinan niyo ito isang killer. Killer. Dating military, si ex-governor Amado Espino ng Pangasinan. Ayun, inaambus. Killer ng waiting yan Kaya hindi naging general yan Hanggang colonel lang yun. Kahit na kababayan ni FBR yan, Bakit? May waiting Di ba yan yung unang naparatangang sangkot sa droga na isama pangalan yan? Pero alam ko sa waiting yan. Ewan lang natin kung dahilan nitong pagkakaambus sa kanya tsaka sa dalawa niyang kasama na patay pareho. Inambos si dating Governor Amado Espino, retired colonel po ito matindi raw po ang tama. Dahil yung dalawa niyang kasama patay Diyan po sa San Carlos City kaninang hapon. Ito namang mga nandiyan sa PACC. Pinagbabawalan na sila, mga kaibigan. Huwag kayo makialam sa investigasyon diyan sa katarantaduhan diyan na nabuko sa Bucor.
yan ang sabi ng Malacanang, mga kaibigan. It should cease pursuing the investigation because the Ombudsman has taken over it. Kung sa bagay, tama rin naman sa isang banda, dapat talaga sa PACC, buwagin na lang. Wala naman ho kasing silbi yan eh. At yung mga yan, nag-iintay lang yan eh, ng queuing eh. Para mga aso lang yan na nakangangay. Pag may nangyari yun, makikisaw-saw. Para may publicity. Para makatakbo na naman, di ba, Juan? Greco-Belli ka? Lintik tong ano ko cellphone ko, ba't namamatay ang ilaw nito? Ha? Nagba-brown out pala itong cellphone. At sa Bureau of Customs, mga kaibigan, ang gusto raw ni Presidente Duterte, wala ng brokers. Dahil pagka may brokers, may corruption talaga yan. Ngayon, sinasabi ko, sabihin mo sa Pilipino, kung gusto talaga nila walang corruption, tanggalin na natin yung mga gross. Wala ng examiner sa customs, wala ng broker. Wala na po Hindi na alam ang solusyon, parang EDSA. Kailangan ba talaga ng emergency power para mapatino ang EDSA? Paano kung hindi mapatino? Hindi naman yung EDSA ang hindi naman ang dahilan dyan. Ano ba talaga dahilan? Bakit hindi mapatino ang traffic dyan sa EDSA? Ang dahilan dyan yung mga nakaupo. Ilang taon na ba yan nandiyan si Danny Lim? Ilang taon na sila dyan, yung babaeng baliktad ang uso. Ilang taon na dyan si Jojo Garcia. Si Bong Nebreha. Tapos emergency power. Ba't di natin subukan magpalit? Di kasi kayo nagpapalit eh. Ang daming dapat palitan sa gobyerno, ayaw yung palitan. Ano ba yan? Walang makuha? O maraming ayaw. Maraming tumatanggi. At si Senator Lacson tinawag na kung siya yung tinutukoy, siya naman yun kasi sumagot na si Lacson eh. Ignorant daw eh. Ignorant. Paano nag-i-ignorant si Lacson? Dating law enforcer yan. Nabuhay na naman itong usapin tungkol dyan sa pwedeng tumanggap ng pera mga pulis. Tsaka regalo. Doon tayo bumalik. Tapos na yun, di ba? Wala na yun eh. Hindi na pinag-uusapan yun. Tsaka nanindigan na yung mga pulis, hindi rin pwede. Ang mga government agency, hindi rin pwede. Ba't ngayon lang sinagot? Dahil sa investigasyon ng Bucor. Ano yan? Diversionary tactic. At ako, ito si Presidente Duterte na nagsabi, kaya kayong mga DDS na nang aasar dito. Sino pa ba yung nang-aasar? Yung ADD. Nagpapanggap din yan DDS. Hindi mo kayo DDS DDD kayo Ang DDD.
ADD, ang dede. Mahilig sa dede. Mula sa leader, mahilig sa dede. Pati si Damuhong Bonjing, dede. Doktor daw siya. Doktor ka ng ano? Pwede ba magpareseta sa'yo? Doktor yata ng hayop ito eh. Veterinaryo. Alam niyo ba, sabi ni Presidente Duterte, inamin niya na ito raw si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ay mas mahusay kaysa kanya. Tama na naman ba ako? Di ba sabi ko noon, tinalo ni Isko si Presidente Duterte. Noong malinis yung Divisoria. Bakit to? Kasi mula nung maupo siya, hanggang sa maipatupad ni Isko Moreno yung pong pagtanggal sa mga obstruction katulad ng illegal vendor sa Divisoria tsaka yung illegal terminal sa sa Loton. Eh ano sinabi natin? Tinalo mo si Presidente Duterte, tinalo niya. May kulong pa nga ako dyan, di ba? Dinaig, ha? Ni Isko, si Digong. Mula nung maupo kasi si Presidente Duterte, kung hindi 3, 4 na beses niya bago maipatupad ni Isko Moreno. 3, 4 na beses niyang inutusan yung MMDA. Ala naman, makapalang ang mukha niya mga yun. Wala naman nagawa yan eh. Ngayong nalinis, sila nga nagpapanggap para bang sila may nagawa. Kaya, nung sabihin naman natin yan, merong mga sip-sip talaga. Nag-SSB. SSB, merong nagpapanggap na na mga ADD rin yun iba ron Nagagalit, ba't ko raw sinabing daig ni Isko si Presidente Duterte? O ngayon, ano? Baka sipain pa kayo ni Digong. DDS. Ito sabi humahanga raw siya kay Moreno dahil sa achievements. Achievements, liwanagin nyo, achievements doon sa implementation ng mga batas yan Existing yan may mga ordinansa pa nga yan meron pa tayong national law tungkol dyan. Yung tayo nga lang nagsasabi nung una na yun din ang sinabi ni Isko Moreno, di ba? Nung malinis niya yung Divisoria tsaka illegal terminal dyan sa Loton. Ano sabi natin? May batas yan, may mga lugar na hindi pwedeng maglagay ng mga nagtitinda. Sabi sa batas, tinatawag nila yung beyond the commerce of men. O di ba? Paulit-ulit natin sinasabi nung araw pa yon hanggang sa magawa ni Isko Moreno yung pagtanggal sa mga vendors. Yung pagtanggal sa illegal terminal ni Chairman diyan sa Loton. Ano sabi niya? Pinatupad lang natin beyond the commerce of men anya yan, di ba? Ngayon, sabi naman ni Presidente? Di totoo. Sinasabi ko, totoo, di ba? Daig niya nga si Presidente Duterte. Bakit? Kasi yun din ang binabanggit natin Ilang beses niyang ipinagutos, walang sumunod sa kanya. Kung
hindi pa naging mayor si Isko Moreno, hindi matatanggal yung mga pinaglalagay ni Erap Estradang walang yaro sa ano. Yung kalye, pinuno niya ng vendor para pagkakitaan ng kabit niya si La Arne. Oh, hindi ho ba? Oh, yun, sabi ni Presidente Duterte, pati si Digong akala may achievement na si Isko. Wala pa. Ang pinag-uusapan pa lang dyan, natanggal niya yung hindi ginawa dati ni Erap, pinuno pa. At walang sumunod kay Presidente Duterte, nung maupo siya, pinag-utos niya yan. Hindi pa nga siya naupo, may utos na siya dyan May statement na siya Ito'y kasunod ng di ba? Yung pagdalaw ng Papa rito, kinukwento niya, nagmura pa siya, di ba? Minura niya yung Papa. Dahil naipit siya sa traffic. Oh, sabi niya, bilib ako sa kanya, nanonood ako nung nagsasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin, sa totoo lang. Mukhang may usapan nga ito Mukhang pagka pwedeng makipagkamutan sa likod Potential to Pero pagdating kay Lacson, ignorant daw. At ang balita raw niya, may balak tumakbo. Tapos tinawag niyang ignorant. Ignorante. Si Lacson, ignorante. Wala maniniwala ron. Veterano na si Lacson Veteranong law enforcer. At veteranong mambabatas. Mahirap nating sabihin at paniwalaan ang sasabihin natin. Ang dami mong sasabihin kay Lacson, sasabihin pa natin, ignorante. Ba, wala maniniwala ron. Bueno, mga kaibigan, tayo po muna maghahatid sa inyo ng ilang mga mensahe mula sa ating impilan. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Remember this day, Wednesday, September 25 at 8 p.m. at Bistro RJ Dusitani Hotel, 50s Legends Night. 7 artists will portray 50s legends like Leslie Gore, Angie Bonnevie, Dean Martin, Douglas Masuda, With his blessings from above. Doris Day, Syke Mijares, Paul Anka, Edwin Cando, I'm so young and you're so old. Connie Francis, portrayed by Anjanet Hapor, Chuck Berry, portrayed by Bam Angpin. She told me it was my ding-a-ling-a-ling. And our main man RJ will do Buddy Holly hits. Oh, well, I love you, Kelly. I love you, Peggy Sue. Enjoy and sing along. 50s Legends Night, September 25, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro at Dusitani Hotel. For your reservations, call 0906-221-1524 or visit us at facebook.com/RJBistro. Hi, honey. Welcome home. Cheers, honey. Cheers. Now it's time for you to take your supplements. What's that? This is Bravo for you. Oh, bravo. Let's rock and roll. Happy wife. Happy life. Bravo, food supplement for men. Available at Mercury Drugstore and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin,
Hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ibang klase po, pagka ganito ang senador. Tulad ni Bongo. Sabi niya, killer. Ang gusto niya na mamuno sa Bureau of Corrections. Bakit? Ano ibig mo sabing killer? Killer ng ano? Killer ng kwarta? Marami na niyan eh. Killer. Ano ibig mo sabihin killer? Sino papatayin? Yung mga titistigo, yung mga magsusumbong, yun ang papatayin para hindi na malaman kung ano yung corruption. Ganun ba yun? Ang hirap, hindi nyo nililiwanag yung sinasabi nyo eh. Diba? Anong killer? Anong killer? Tapos sasabihin, dating military, o kung dating militar, o kaya dating pulis. Para mo sinabing killer yung mga dating yung mga dating militar. Militar siguro may killer. Killer pagkakaaway ng taong bayan. Yun naman talaga ang nila, ang tungkulin nila. Kaya nga may nagsasabi, yun daw, natin, pambansang awit, palitan yung yung huli. Yung ang mamatay ng dahil sa'yo, dapat daw ang pumatay ng dahil sa'yo. Di ba? Mga kaibigan. Masama po ito, itong sinasabi ni, gusto mo palang killer, di ikaw na lang, mag-resign ka sa Senado, di ba? Tapos magpa-appoint ka sa Bucor. Ang hirap PCS, may PCS na, nagtayo ka pa ng Malasakit Center. Anong gagawin nun? Tutulong nga niya, bakit? Hindi ba sa pagtulong yung PCSO? Ba't tutulungan yun tumulong? Ano yun? Yung bang iba, magtatayo rin ako. Lingap Center naman. Lingap. Hingi din ako ng pondo sa PCS. Bibigyan ba akong pondo? Ito kung mga ano-ano naiisip nito Mga kaibigan Basta may masabi lang At saka maisisingit lang lagi si Presidente Duterte. Huwag nyo na nga isali yan ang nakakasama Isinasali nyo pa si Presidente Duterte dyan sa issue ng Senado. Di kayo maglaban-laban dyan. Di ba? Mga kaibigan. But anong killer? Anong ibig mo sabihin killer? Aanin mo yung killer. Sige nga. Sino papatayin nun? Yung mga niloloko nila rin sa loob. Yung mga pinagkakakwartaan para wag kumanta. Ganun ba yun? Kasi pag wala nang kumanta, wala nang krimen. Di ba? Mga kaibigan. Ba't sa Bucor lang ba may corrupt? Di lahat, lagyan mo ng killer. Wala ba magnanakaw sa Bureau of Customs? Wala ba magnanakaw sa BIR, sa immigration? Badami sa immigration. Kung marami sa Bucor, marami rin dyan. Sa immigration na yan. Mga kaibigan, ngayon, hindi ba magre-react sa sinabi ni Presidente Duterte naman, ito mga gunggong na gustong magsipsip at gagamitin pa tayo sa pagsisipsip. Alam nyo kung kadalasan, tulad nung ginagawa nung datindaan, para makapagsipsip sila, yun, ako ang kakalabanin nila, di ba? Tulad yung panot dyan sa ilalim ng Jones Bridge, mga kaibigan na nagpapatakbo ng beer house, nagninegosyo ng beer house. Mga kaibigan, ginagamit lang nila ako para magkapera sila ron sa ibang tao ultimately, nabubuko sila. In the end, nabubuko sila. Sino lumalabas na tama? Tayo. Hindi ba? Nung sinabi kong si
Si Presidente Duterte, tinalo mo. Sabi ko sa programa natin, di ba? Tinalo mo si Presidente Duterte. Totoo naman yun eh. Nanloloko ba ako? Hindi. Bakit? Ikaw, Presidente. Hindi ka sinunod. Di ba? Sa pagtatanggal. Hindi ho ang kailangan nyo, hindi ho emergency power, Mr. President. Ang kailangan nyo, magtanggal ng tao, magpalit. Sipain nyo si Danny Lim. Sipain mo si Garcia. Balita ko, yan ang ano dyan eh. Bagman yata yan eh. Mga kaibigan eh. Yan ang sipain mo, pati yung babaeng madaldal. Puro bibig na lang nakikita ko ron eh. Yung isang bibig na lang. Mga kaibigan. Yun ang kailangan ho. Hindi yung ginagawa tayo pare-parehong loko-loko. Yung MMDA na yan. Yun nakaupo dyan. Mga kaibigan. Kaya ganyan ka-traffic sa EDSA. Kung ano-ano ginagawang eksperimento, piniperwisyo talaga nila yung publiko, mga kaibigan. Pero yung dilihensya nila, dire-diretso yun. Nagiging dahilan pa, yung mga kunya-kunyarian nilang mga ginagawang formula dyan sa EDSA para sila mangotong. Yan, totoo yan eh. Lahat ng ginagawa nilang formula na hindi tiyak, walang kasiguruhan lahat. Umpisa pa lang, kabubuhan na talaga, mga kaibigan. Lahat ng yan, pinagkakapirahan nila yan eh. Subukan mong palitan yan. Ibig sabihin, wala nang ibang taong may kakayahan dito sa Pilipinas na magpatakbo ng EDSA. Totoo lahat ng kilos mo dyan, may pere. Di ba? Anong ginawa niya na walang katumbas na na penalty? So, yung mga penalty, halimbawa, formula nila, ganito ngayon. Yung mga bus, dito kayo, nagka-traffic, hindi ba? Wala nang galawan, mga kaibigan. Naglagay ng multa yan, di ba? Sa mga lalabag, may multa yan. Bawal anya yung ganito, pupunta ka sa ganitong lane, galing ka sa ganito, may multa yun. Makukunan ka ng kamera, pati kamera nila, mga hayop na to, naglagay pa ng kamera. Yung kamera nila, parang bunganga ng buhaya eh. Sinlaki ng bunganga ng buhaya yung kamera na yun. Yung CCTV. Walang inabangan nyo kung hindi yung magkakamali. Siyempre, hindi naman lahat ng dumadaan sa EDSA, alam yung patakaran dyan. Magbabago ng patakaran, mag-i-impose ng penalty. Ang natitira lagi yung penalty. Binago na yung patakaran, hindi pa rin tinatanggal yung penalty na inadapt nila doon sa ginawa nilang formulang pumalpak. Pero lahat yan, naiiwan ng penalty dyan, Lalo na sa manong camera dyan, di ba? Tingnan ninyo katarantaduhan niyang MMDA na yan. Yung yung camera nila, ang inaabang mga private vehicle. Pero, yung mga bus na nagbababa, nagsasakay, umuusok ang tambotso, tumitigil sa mga kanto dyan sa ibabaw ng mga tulay, mga kaibigan, sa kanto ng Shaw Boulevard. Lahat ng linya, okupado nila, titigil sila kung kailan nila gustong umalis, doon sila lalayas. Mag-iipon ng pasahero. Yun nasa likod nila. Wala silang pakialam. Yung ba mga na-penalize ba yung mga yan? Kung yan ang mumultahan mo araw-araw, hindi yung napagawilan sa linya, siyempre, hindi mo alam kung saan kakakanan eh. Hindi ba?
Ako kaya ngayokong dumadaan dyan sa EDSA. Liton-lito na ako eh. Hindi mo alam kailan ka pupunta sa linya para makakanan ka. Eh kung hindi ko kabisado yung lugar, di ba? Di syempre malayo ka pa lang, lumilinya ka na, dun sa malapit ka ng kumanan. Oh, mga kaibigan, katarantaduan di ba? Hindi yung emergency power ang kailangan nyo. Ha? Hindi nyo pa kasi nasubok magpalit ng tao dyan eh. Palitan mo yan, subukan mo, tanggalin mo yan. Ano, mag-aantay pa kayo ng investigasyon? Eto lang kanina lang, napanood ko sa video eh. Nito lang nangyari yan Huli na naman sa Kotong, isang dinampot ng mga pulis. Paano kung walang kakilala yung kinukotongan niya? Yung kinukotongan niya, SK chairman. Sa lugar, ko kung sa Quezon City yan. Siguro, siyempre, may contact sa pulis. Pinusasan ngayon yung tarantado na nangongotong, mga kaibigan. Hindi pa ba tama? Tapos, nung itawag sa kanila, meron nga kaming hinahunting eh. Hinahunting na tauhan nyo, huntingin nyo. Mga gago. Mga kaibigan, nanloloko eh. Kaya yan po, subukan nyo magpalit. Bakit si Isko Moreno na ipatupad? Yun ang sinasabi natin eh. Pwede. Bakit sa kanila hindi pwede? Paano? May diferensya yung nakaupo. Ba't mo naupo si Isko Moreno? Pwede. Yung hindi pwede kay Era, pwede kay Isko Moreno. Hindi ba? Hanggat hindi tumatanggap ng lagay, siya na nga nagsabi. Pag yan nagbalikan, wag nyo na akong pagdudahan. Yung duda lang, wag na. Isipin nyo na, nalagyan ako. Rita mo? Ganon talaga yun eh. Wag na tayo maglokohan. Ang kakasangkapanin pa niyan eh, mga mahihirapan niya yan eh, kailangan kumain yan eh. Gago! Mga kaibigan, nung katarantaduhan yan, yung si Erap, wala nang kinasangkapan niya, kundi mga mahihirap. Yung mga ibang politiko, ganyan din. Mahihirapan niya, malasakit center. Naku, mga paligoy-ligoy ninyo, tigil-tigilan nyo na nga kami. Diba? Maglabas na kayo ng resulta nyo. Lagpas na sa 3 taon. Abay, hinahanap na resulta. Kailan nyo gusto maghanap ng resulta? Pag wala na kayo sa gobyerno. Diba? Abay, ngayon nyo pakita. Eto, mga nagawa. Alin? Yung batas dun sa sa mga magsasaka. Mga kaibigan. Kita nyo, palpak. Yung ba may pagmamalaki ba nila yung rice tarification? Niliberalize yung importation ng bigas eh. Simula't-simula pa lang, tutol na tayo dyan eh. Mga kaibigan eh. Bakit tayo mag-i-import? Bakit hindi natin tulungan ang sarili natin? Diba? Ang mga magsasaka. Tapos, ang bunganga ni Cynthia Villar, iba rin, ang tabas ng dila. Ano sabi ni Cynthia Villar? 7 pesos eh. Alam mo naman yung bunganga ni Cynthia Villar. Habang nagsasalita yan, kumikembot-kembot pa yan, di ba? Akala mo, kamukha niya si Catriona Gray. Feeling niya, pag nagsasalita, kumikembot pa yung bibig eh. Nagtitwerk, mga kaibigan. 7 pesos. Pwede na yan, 12 pesos yung palay. 5 piso ang tubo nila. Okay na sa kanila yan. Tignan mo mga utak nito. Pagdating sa sarili nila na magtatanim, sino hindi madidiskurahin yung mga iniisip na ito? Ginagawang busabos yung mga magsasaka. Lahat naman tayo binubusabos talaga eh. Di ba sinasabi natin, kaya nga dito wala silang imik eh.
tinatarantado na edukasyon, wala pang sinusuportahan nila yan. Bakit? Mas gusto nila maraming mangmang. Tanggalin na natin yung mga assignment. O, kita ninyo? Tanggalin na rin natin yung wikang Pilipino. At ibig sabihin, pagka wikang Pilipino sinasabi mo, wala kang kwentang tao. Hindi ka dapat pakinggan. Yung mag-i-English lang ang pwedeng nilang pakinggan. Yun lang ang may karapatan. Magsiwalat ng kanilang saloobin. Mga kaibigan, yung Tagalog din kinatay na nila eh. Minasakir nila yung wikang Pilipino, mga kaibigan. Tingnan mo siya naglalagay ng kinuwenta niya na dapat kitain daw ng mga magsasaka 5 piso sa 1 kilo ng palay. Bakit ikaw? Alipin mo ba yan? Ha? Pwede yan, sinasabi ni Cynthia Villar, kung lahat yan alipin mo. Diba? Mga kaibigan, kung yan naglilingkod sa'yo, ikaw ang landlord nila. Parang mga Lopez dun. Ganyan ang ginagawa nung araw pa, yung pamilya Lopez, dun sa kanilang, sa kanilang probinsya. Panahon pa ni Fernando Lopez. Ganyan, kung itrato yung mga magsasaka ng tubo, mga kaibigan, dun sa kanilang mga asyenda. Pag magpapasko o birthday ni Lopez, papipilahin yung mga bibigyan pala, piso barya. Sipin mo yan. Ganyan ang utak nito si Villar Bakit? Kasi gusto niya mapundi yung mga yung mga magsasaka, wag na magtanim, mapilitan. Yun ang duda ng marami. Ibenta na raw yung mga palayan para maging subdivision nila o mga mall nila. Ultimo nga yung dyan sa Bacoor, may bago silang mall Kalahin mo Ang traffic na nga sa Las Piñas, mga kaibigan, naglagay nga sila ng bagong karsada. Pera ba nila yon? Hindi. Pera ng DPWH, pera ng gobyerno, pera ng taong bayan yon. Sino ba nakaupo sa DPWH? Anak niya Diba? Pinalagyan ng karsada yung yung Riverside. Ang labas mo doon sa Bacoor. Paglabas mo ng Bacoor, bungad na bungad. Paglabas na paglabas mo. Bagong mall. Sino may-ari? Sila. Parang yun? C5 at taga. Na binulgar din ni Lacson nun, di ba? Kaya nalechi si Manny Villar Sipin mo, ganong kaliit ang gusto gawing busabos yung mga nilalagyan niya ng ceiling. Ito lang ang pwede niyong kitain. Ayos na sa kanila yun. Isalita Yun ang naglalabasan ngayon sa social media. Okay na sa kanila yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yan ba yung mga tao magmamalasakit sa OFW? Nahihibang kayo. Kayong mga OFW. Di ba, si Villar nung kumandidatong presidente, ano ginawa? Pinagkakitaan yung OWA. Nagpapasikat sa mga periodiko, sa media. Tinutulungang makauwi daw yung mga OFW. Akala mo pera niya ginamit pera ng OWA yun Pera ng mga OFW yun Hindi naman niya kwarta yun Trust fund yan Hindi pera ng gobyerno yan. Halimbawa ako, hindi ako OFW ngayon. Wala akong pakialam dyan. Hindi dapat gamitin sa akin yung perang yan. At wala tayong pakialam kung hindi yun lamang mga OFW na may contribution dyan. Ang pwedeng makinabang dyan. Kaya yung hindi nila ma-ideklara talaga kung magkano pondo niyan isa yan sa pinagnanakawan di maglagay kayo ng killer dyan.
Ba't di mo i-suggest kay Presidente Duterte, Senator Bongo, lahat ng may magnanakaw na ahensya, yung talamak, ang katarantaduhan at katiwalian, lagyan mo ng killer. Hindi leader ang kailangan maging killer dyan, pinalalabas mo. Eh di, pag may nangyari dyan, inapoint o may napatay. O sino mananagot ngayon? Ikaw ba? Hindi. Yung pumatay. Eh ginagawa, gusto nyo, magkaroon ng mga kriminal mga kaibigan para mahirapang mapanagot yung mga may kasalanan. Siyempre, pag marami ng kriminal, ala na. Sila pa rin ang magtatagumpay sa bandang huli. Yung ginagawang bobo na mamamayan napapansin nyo ba? Binabawasan na yung kilos. Hindi ka na makakilos. Bakit? Pag kumilos ka, na wala naman sa batas, pero may katapat na penalty. Yan lang sigarilyo na yan. Pinagbabawal niyo yung sigarilyo. Di ba may nakita rin ako sa social media, meron yatang isang taga Hong Kong na turista. Hinuli ng pulis dahil naninigarilyo doon sa beach. Nagalit yung taga Hong Kong. Sinampal yata yung pulis. Una, bakit nangyari yun? Una, alam nila, bigyan mo lang yun, wala na yan Kaya nga mga tarantadong inchik na taga-China pumupunta rito, dinidisregard ang mga batas dito sa atin, di ba? Yung nakikita natin sa television, ilan lang yun. Mga kaibigan, paano yung hindi na pinaalam kasi malaki binigay? Hindi naman nila agad ipapaalam yan kung, mga kaibigan, kung hindi magbibigay, kung hindi hihingan Ganyan naman ang trabaho ng pulis Pag alam nila ang pagkakapirahan, kahit anong pangyayari yan, hindi na nila pamimidya yan. Ang ipapamidya nila, hindi pagkakapirahan. Mga kaibigan. O kaya, sa bandang uli, mas malaki danyos na magiging pera nila mula doon sa bibiktimahin nila. Ganyan yan Pangalawa, kung talagang wala ka ng lugar, ba't hindi magagalit sa iyo yung taga Hong Kong? Anong klaseng batas yan? Nagpapatupad kayo ng bawal ang sigarilyo, halos lahat ng lugar bawal na. Bakit merong binibentang sigarilyo? Bakit merong pabrika ng sigarilyo? Di ba? Mga kaibigan, ayaw nyo pala niyan, kahit saan pala, ayaw nyo niyan. Pasaran nyo yung pabrika ng sigarilyo. Yun ang totoo. Sa Hong Kong ba, hindi bawal? Bawal din Merong mga lugar, designated area, pwede. Dito, overacting Yung mga walang kabagay-bagay, yun ang binibigyan nila ng palaki. Halimbawa, sa kampanya ng droga. Sino pa maniniwala ngayon dyan? Lahat na ngayon ang gagawin ng gobyerno sa kampanya nila sa droga, wala na yan. Ang isipin ng tao dyan, wala yan, puro lang yan. Gawa-gawa lang yan. Pagka nahuli dyan, maliit, wala yan, tinaniman lang nila yan. Yan ang isipin sa inyo. Bakit? Meron bang kampanya sa droga, hindi nahuhuli yung drug lord? Meron bang kampanya sa droga, nakakulong na nga yung drug lord, pinakakawalan pa? Sino maniniwala dyan? Wasak Sino sumira? Hindi ba kasama nila mga sumira? Andun ang problema sa mga nagpapatakbo, wala doon sa mga tao na gusto mong pasunurin sa batas. Hindi ba? Ito si Bato,
may umaarte na naman. Pabarilin niyo ako kung ano, nagkurap ako. Hindi, ipaliwanag mo. Bakit ka nagpalaya ng drug lord? Nung nakaupo ka sa PNP, ang dami mong napatay. O napatay sa ilalim ng pamumuno mo sa PNP. Sa inyo nagsimula ang pagdanak ng dugo. Hindi ba? Ngayon sasabihin mo, patunayan ko. Hindi na kailangan patunayan niyo sa perception ng tao. Kita mo, hindi niya maipaliwanag. Di ba? Sa iba siya tumatakbo. Doon siya nagtatago sa sampalin niyo ako, barilin niyo ako. Paano? Hindi niya maipaliwanag. Sige nga, paliwanag mo nga. Ba't ka nagpalaya ng drug lord? Di ba? Hindi niya mapapaliwanag yun. Si Peldon, hindi niya kaya paliwanag yun. Mga kaibigan. Sino ito sinasabi ko sa inyo ng isang araw Titiyakin ko sa inyo. Yung mga pinaplano nila ngayon dyan sa Bucor, ang gagawin yan, ang mahihirapan dyan yung mga walang kasalanan sa mga pangyayari, sa ginagawang pagpapalaya sa mga kriminal na mabibigat ang kaso. Mga kaibigan, ano kinalaman ng pangkaraniwang preso dyan? Sila na nga ang biktima sila ngayon, pag nagsagawa dyan ng mga kunya-kunyari ang reforma, yun ang kababa. Kita ninyo, ilang araw na yung order na binibigyan ng 15 days para sumuko lahat yung mga nakakulong dyan. Ilan pa lang ang sumusuko? Sabi nila may 200 na sila. 200. Nandun tayo sa kulang-kulang na 20,000. 2,000 ba? 1,900 plus? As against dito sa 200. Mga kaibigan? Hindi mo pa nga alam kung kaya pinasusuko yan, ibibriefing lang. Huwag kayong magsasalita. Pag nagsalita kayo, nilolocate lang sila mga kaibigan. Yan ang gagawin siguro. Kaya tama-tama yung sinasabi ni Bongo. Kriminal daw ang, mamamatay daw ang illegal, ang ilagay. Italaga, kapalit ni Paildon. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on Facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido, 810 AM.
balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, ka-birthday pala ng anak ni Arnel Tañedo. Yung pong dating President Ferdinand E. Marcos, di ba September 11 ngayon? Birthday ni ngayon, ni Apo. Mga kaibigan, 102 na sana si Makoy kung buhay. Di ba? Wala mga kaibigan, 102, imposible mabuhay siya noon, di ba? Si Erap, kala niya mabubuhay siya ng higit 100 taon Kung makapagnakaw, walang tigil mga kaibigan. Birthday pala ngayon ni Karen Sisya. Hindi ko alam ang pagbigkas Sisya ba o Sisya Tañedo? Si Karen, anak yan ni Arnel Tañedo, kapatid ni Arlene Tañedo Barrias. Dahil birthday niya ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Pag hindi tayo nagtanim, wala na. Ididepende na lang natin ang kakainin natin, mga kaibigan, sa importation. Tayo, bansa ng agricultural country tayo Hindi ba? Pero tayo lang ang agricultural country na nag-i-import. Bakit? Kasi dinidiscourage na ang mga magsasaka. Tingnan mo, ang nakakabuisit doon, nilalagyan ng benchmark, akala mo alipin niya Yung mga nagpapaniwala dyan kay Villar, hindi nyo kasi nakakausap ang mga naglingkod dyan ng mga tao Lalo mga kasambahay nila. Subukan nyo ipaalam kung paano silang tratuhin yung mga yan. Mga kaibigan. Ngayon, di bali na yun. Kasi ang masakit kasi sa atin, nagpapanggap na OFW, mga ganyan-ganyan. Hindi totoo yun mga kaibigan Ngayon, alam ba ninyo magsasaka? Dito lang sa ating ginagawang timawa yan. Mga magsasaka dito sa Pilipinas. Sa Japan, sa Japan. Nung araw pa. Alam ba ninyo mga magsasaka sa Japan? Napakalaki ng pagkilala ng kanilang lipunan sa mga magsasaka nila. Importante ang pakikipagtrato nila sa ginagawa mga importanteng tao yan sa kanila. Pag naglakad dyan, makikita nyo, talagang yung bihis nila, talagang bihis ng magsasaka. Ang suot na sapatos niya, yung may mga daliri.
Di ba 5 daliri natin sa paa? Ganun yung sapatos nila, 5 daliri. Mga kaibigan, sa paa. Pero, mga kaibigan, meron akong club na kinantahan medyo membership club yan Ibig sabihin, pagka hindi ka Japanese, o kaya kahit na Japanese ka, pag wala kang kasama na member ng club na yun, nightclub. Hindi ka papapasukin basta-basta. Yun nga yung naging kaibigan ko yung si Carlito Cunanan. Kilala niyo ba si Carlito Cunanan? Naging Naging Navy FOWIC, Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Namatay na yun May kapatid pa yan, isang Cunanan din. Mga kaibigan. Pero yun, nakilala ko yun sa Japan. Kapitan pa lang yun. Pero yung captain, katumbas nun sa ang rango kasi ng Navy, iba ang tawag, di ba? Pag captain ka sa Philippine Navy, ang equivalent nun sa Army, full colonel ka. Full colonel. Ngayon, nakilala ko yan. Hindi siya basta nakakapasok doon sa club. Sipin mo yun. Kailangan may kasama siya na member noon na Japanese. Doon namin nakilala yan. Mga kaibigan, minsan nga, meron pang, naimbitahan niya ron sa club. Naging bisita niya, yung military attaché natin sa Japan Nagpunta ron kasi meron silang yung mission nun sa Japan. Panahon ni Marcos to 77. Ginawa nila yung mga barko ron sa Japan, yung mga binigay ng Amerikano na mga lumang barko. Ni-repair yun doon sa may base kasi ron yung napuntahan kong lugar na yun. Sa Sasebo, sa Nagasaki. Yung dulo na Nagasaki, mga kaibigan. Yun ang pinakamalaking dockyard sa buong Japan, Sasebo. Meron base doon ng US Navy, naval base ng US, mga kaibigan. Doon ginawa yung barko, kaya maraming Pilipino doon na mga ang tawag dito, Coast Guard. Kasi ang Coast Guard noon, nasa ilalim ng Navy yan dati. Tsaka mga Philippine Navy. Mga tauhan ng Philippine Navy. Ngayon nagkakilala kami noon. Yung club na kinakantahan nga namin, may mga kasama akong entertainer na iba pa na marami kami doon Maganda yung club na yun at tsaka may panahon naka-alternate namin doon, nag-show sa amin, yung Platters. Siguro mga 2 linggo namin kasama doon sa club, yung The Platters. Hindi na nga lang original lahat. Siguro mga 2 na lang o 3 yung original doon. Yung club na yun, palibasa, parang probinsya yun sa Japan, di ba? Pero yung probinsya nila ro, mas maganda pa sa Makati. Ngayon, doon ko nakita ang mga magsasakang Hapon. Hindi magsasakang, Sakang, Mga magsasaka, farmers, Hapon. Pagka pumasok sila sa club, isipin nyo, nilalarawan ko yung club Medyo class yung club. Siyempre, ang gaganda ng mga mga GRO na Haponesa, mga kaibigan. Ang dami. Punong-puno yan. Kahit na ilan ng customer, hindi sila mauubusan ng ka-table na babae, mga kaibigan. Tsaka lintikang mga suot ng babae ro, mga naka-gown. Pagandahan ng damit. Ngayon, pag dumating doon, mga magsasaka, nako, sabi sa inyo, yung mga babae ron, di namimili.
Mas gusto nilang customer yun. Alam nyo kung bakit? Ang daming pera. Yung mga magsasaka, kaya hindi nila pwedeng ismulin ang mga magsasaka. Dito lang yan eh. Bakit? Mga leader natin, kamukha ni Cynthia Villar eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayan, sabi naman, dito naman daw sa Bureau of Customs, gusto raw ni Presidente Duterte, wala ng brokers. Pagka may brokers, may corruption talaga yan. Isiniisi pa sa broker. Siyempre, yung mga broker, kapag kami pumapayag, mga kaibigan, di ba na sa ibang panahon na kwento na natin sa inyo ang kalakaran sa customs. Sa customs po, halimbawa, broker ka, gusto patanggal ni Duterte yan eh, ni Presidente. Yung mga broker, tanggalin na sa Bureau of Customs. Di wala nang hindi, unang-una, ano na napagsasasabi nitong tatay nyo, mga kaibigan. Yung broker, ano yan eh, kurso yan eh. Hindi nyo ba alam na kurso yan sa paaralan? Ha? Ngayon, kaya ho naman, nangyayari yan, dahil antiwali talaga, hindi naman unang-una. Yung mga broker, nagiging smuggler eh. Bakit? Sila ba pasimuno? Hindi. Sabi nga sa English, it takes two to tango. Kahit tanggalin mo yung broker, ibig mo sabihin wala nang magnanakaw dyan. Di lalong sila-sila na lang. Yun ang parang gusto mangyari dito sa gobyerno eh. Yung yung parang fraternity, sila-sila na lang. Wala nang iba na pwedeng makinabang. Pag wala ka sa gobyerno, hindi ka pwede magpayaman. Parang ganon lumalabas. Profession yan yung broker yung mga brokerage, mga broker, profession nila yan Meron nga lang, nagiging broker, marami, hindi naman nag-aral ng kursong yan. Kaya lang tinatawag siyang broker, siya namamagitan dun sa mga, yung mga, anong tawag dito, yung mga kargamento. Sila nilalapitan dahil alam, sila yung may koneksyon. Sino ba ang kakonek? Di yung taga-customs. Yung mga, ang kalakaran sa custom, ganito. Kapag ka ikaw, nagbabayad ka ng tama, maraming broker dyan, yung maliliit di ba? Babayad ka ng tama sa nilalakad mong kargamento. Huhulihin ka ng customs. Gigipitin ka. Paano gigipitin ka? Nagbayad ka ng tama. Yun ang naging problema mo, yung pagbabayad ng tama. Kaya kanila gigipitin. Anong gagawin? Di harangin ang kargamento mo. Paano? Kung yung kargamento mo, siyempre lahat yan kinakailangan maihatid ng broker sa kanilang mga importer. Hindi ba? Doon sa mga pagdadalan yan. Hindi mo pwedeng i-delay yan. Di ba? Sapagkat marami yan Minsan yung isang container, hindi lang naman isang kliyente niyan Marami yan Mga kaibigan. Anong nangyayari? Gigipitin ka ngayon, haharangin yung kargamento mo. Sa dami ng kung anong opisina meron dyan sa custom. Police. Pwedeng harangin yan para perwisyuin ka lang. Para maglagay ka kahit na nagbayad ka ng tama.
Ngayon, kung ikaw yung broker, dalawang bagay. Pwede mong labanan sila na ibalik yung container sa loob ng custom tapos bubuksan at sisiyasatin nila. Isipin mo, isa-isahin nila yung pag pinirwisyo ka. Gaano kalaki yung container? Ang laki nun, di ba? Ano gagawin sa'yo? Pahirapan ka. Kung nabubulok yun. Di ba? Ngayon, ano mangyayari? Mapipilitan kang maglagay. Hindi naglagay ka ngayon. Yung ibang dadaanan mo, sa susunod, piperwisyuin ka rin. Parami ng parami ang hihingi sa'yo. Kaya, ang sasabihin sa'yo dyan sa custom, ang totoong nagtuturo dito sa mga broker at sa mga importer, ang talagang nagtuturo ng smuggling yung Bureau of Customs. Tatapatin ko na kayo. Nasabi na natin to sa mga nakaraan nating programa. Bakit? Kasi pag diniretso mo ang pagbabayad ng buwis, tuwid ka. Ibinayad mo kung ano yung dapat na mapunta sa gobyerno, pag-iinitan ka nila. Bakit? Hindi sila kikita Ayaw nila na kumikita yung gobyerno. Kung kikita man ng gobyerno, konti lang, mas malaki sa kanila. Di ba kaya nagkaroon ng mga kung ano-anong policy dyan na ang isang container, kailangan 140 ang ibabayad. Kaya ano laman yan? Kaya shabu laman yan, yun. Ganon, mga kaibigan. May benchmark sila. Parang yung benchmark ni Cynthia Villar sa mga magsasaka. Gusto niya, 5 piso lang ang kita ng magsasaka, nagtatanim ng palay, sa bawat kada kilo ng palay, 5 piso lang. Bakit mo tinatakda yun? Hindi ba? Sino ka ba? Ano yan? Para manatiling busabos yung mga magsasaka. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa Japan maraming pera magsasaka, baka akala ninyo. Kaya pinagkakaguluhan sa nightclub yan, kahit saan pumunta yan. Yung mga magsasaka ron, talagang yung pera nakalagay pa sa ano nila nakatago sa pantalon. At may tali yun, totoo pala yun. Napapanood mo nung araw sa mga pelikula na comedy, di ba? Yung may tali yung pitaka para pag nadukutan sila, malalaman nila, di ba? May tali, nakatali sa pantalon yung pitaka nila. Ganun pala talaga yung mga Hapon. Meron silang yung di ba nauuso yung belt bag, di ba? Yung belt bag. Meron silang ganon, yung yari sa tela, nakapasok sa loob sa harapan, harapan ng pantalon. Mga kaibigan, nandun sa loob. Tapos nandun yung pera nila. Kung may pitaka sila, nandun. Ang daming pera ng mga magsasaka ron. Hindi, mahal kasi sa Japan, alam niyo naman, mahalan lahat ng bagay dyan. Kung magkano yung talagang dapat na halaga na bibiling sa kanila, ganun talaga halaga. Hindi katulad dito. Sipin mo, para bang akala mo si Villar, akala mo to si Cynthia Villar naranasan niya na magtanim Kung gaano kahirap na magtanim at umani. Akala mo, nabuhay siya ng ganun. Mga kaibigan, alam na alam niya kung magkano dapat kitain. 5 piso raw, kada kilo. Asan ba tayo? Dito sa customs. Ang nagtuturo, para gumawa ng katarantaduhan yung mga broker, Bureau of Customs mismo, yung mga tauhan dyan. Ayaw nila na doon mo ibabayad sa gobyerno yung pera. Kaya kadalasan dyan, makikita ninyo, magugulat kayo, binabayaran lang 5,000 bawat isang container. Yun yung mga smuggler na, yun yung mga kasabwat na ng customs. Yun 5,000 lang ang pinapasok sa, sa kaha.
mga kaibigan. Halimbawa, 100,000 ang dapat mong ibayad. 5,000 lang. Yung 95,000, sila na maghahati ron. Bawat opisina na pagdaraanan ng container mo hanggang sa makalabas yan, lahat yun, mahahagip yun ng 95,000. Halimbawa lang yan, ganon ang ginagawa nila. Pagagalitan ka nga niyan pagka yung nagbabayad ka ng tama, gago ka pala sasabihin siya ng customs. Bakit to? Magkano binayad mo? Ba nagbayad ako ng ano rito? 100,000. Binayaran ko ang buwis niya. Legal na legal ang bayad ko dyan. Gago ka. Ba't ako gago? Gago ka nga Kasi, bigay mo na lang sa amin yung sa susunod, yung 100,000. At kami na bahala. Makakalabas na yan. Kargamento mo sa susunod, Tandaan mo yan. Dahil pag hindi ka nagbigay sa amin ng 100,000, huliin namin ulit yung kargamento mo. Paano yung babayad? Kami na bahala ron. Ayun. Sino nagtuturo? Di yung customs. Ano kasalanan ng broker? Siyempre, sabi ko nga sa inyo, parang yan yung mga preso, di ba? Na pinalaya sa Bucor. Mga kaibigan, kasalanan ba ni Sanchez yun? Kasalanan ba ng mga napalaya yun? Hindi nila kasalanan yun. Sino may kasalanan? Di si Bato at si Paeldon. Bakit? Pumayag sila At walang maniniwala na hindi naging pera-pera yan. Yan na nga ang binubulgar ngayon, di ba? Kung paano ginagawa yung bayaran. Mga kaibigan, ganun din sa customs. Lahat ng ahensya ng gobyerno, ganyan ang kalakaran. Sindikato na Lahat na katunayan, maraming smuggler na na-appoint dito sa gobyerno ni Presidente Duterte. Alam nila yan Kaya nga nila niliberalize yung bigas Pabor na pabor yan sa mga smuggler. Bumababa ang halaga ng bili ng bigas, presyo ng bigas. Bumaba ng bahagya. Bahagyan-bahagya. Pero ganun pa rin. Ang presyo sa mga palengke, tipuntahan nyo. Tanga ka na lang pag hindi mo alam. Hindi ka nagpupunta sa palengke. Ako namamalengke ko. Mga kaibigan, yung bili ko ng bigas nung araw, tumaas pa nga ngayon Anong sasabihin nyo? Bakit? Kasi ganun din Niliberalize mo yung importation, sakal pa rin tayo ng kartel. Sila pa rin ang nagdidikta ng presyo. Mga kaibigan, paano mabibili yung mga palay dito? Mura lang namin nabibili yung bigas. At saka, may taripa Siyempre, may taripa, patay tayo. Ang magsasamantala dyan sila. Kamukha nung buwis, yung train law. Sino sa palagay nyo nakikinabang dyan? Gobyerno ba? Hindi nakikinabang ang gobyerno dyan. Maliit lang ang pakinabang ng gobyerno. Malaki pa nga na wala sa gobyerno. Bakit? Di ba na-exempt sa tax yung mga nagkaroon ng bracket, di ba? Depende sa income mo, wala kang babayarang buwis. Okay sana yun Pero yung konti, dapat may mapupunta talaga sa gobyerno. Okay lang yun. Wala, totally. Bakit? Kasi yun ang pambulag dun Akala mo na benepisyohan ka, hindi ka nagbabayad ng tax. Tanungin mo ngayon, yung mga nabenepisyohan na natanggalan sila ng tax. Guminhawa ba buhay mo? Hindi rin naman, di ba? Bakit? Kasi tumaas yung bilihin. Lahat ng babayaran mo, lahat ng serbisyo, at saka mga bibilin mo, tumaas lahat yan di halos walang naitulong yon. Mas malaki pa ang naging gastos mo ngayon.
Kung nung kinakapos ka, mas lalong kapos ka ngayon. Ganun o yun eh. Ang epekto eh. Yung taripa na nilagay sa bigas. Sino nakikinabang sa train law? Di mga negosyante. Katulad ng sigarilyo. Magkano na buwis niyan? Magkano na isang sigarilyo ngayon? Mahigit 100. Hindi pa ho naaaprobahan. Hindi pa nagiging ganap na batas. Yung ikalawang o itong susunod na pagtataas. Sa Kamara pa lang naaprobahan yun. Sa Senado, hindi pa. At hindi pa rin napipirmahan ng presidente yun. Pero nagtaas na ng buwis. Dahil sa nagsasamantala ang mga negosyante. Mga kaibigan, sila nakikinabang dyan. Ano kasiguruhan na yan yung kinukolekta nilang yan, yung pagtataas ng mga buwis na yan, napupunta sa gobyerno, wala naman tiyak dyan eh. Alam niyo naman mag-magic ang mga negosyante at saka yung BIR, ganun din niya, kakasabwatin mo lang yan eh. Mga kaibigan, kahit magdagdag sila ng buwis sa dati nilang binabayaran, panalo pa rin sila dahil mas malaki ang kinita nila ngayon dahil sa aprobadong train law. Ganon din itong taripa. Ang nagpapayaman dito, itong mga negosyante na nangangalakal ng bigas. Sino talo? Talo tayo. Mga kaibigan, talo mga magsasaka. Bakit pa bibilin dyan? Wala naman kaming kikitain dyan pag binili namin yung mga bigas na magsasaka. Kakalabanin namin yan. Gutom ngayon ang mga magsasaka. Hanggang sa yan, madi-discourage na magtanim yan. Diba? Lugi sila eh. Hirap lang, di? Mapipilitan nga naman yung iba. Ibenta na lang natin itong lupa natin. Kaysa habang buhay tayong gutumin itong mga to. Nakatulong ba? Yung tarification law? You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bravo! Ang pagi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 l. Bravo! Susugod lang ang sugod. Bravo! Laging good na good. Bravo! Basta may bravo! Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jacinto Color, steel roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Color, steel roofing. High quality. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ako po, mga kaibigan, wala naman masama, wala naman batas pa tayo, di ba, na nagsasabi kung sino ang hindi pwede tsaka pwedeng kumandidatong presidente. Mga kaibigan, si Lacson tinawag na ignorante. At saka pinapatot siya na
nagbabalak kumandidato sa 2022. Teka muna. Ignorante saan si Lacson? Yun yung tanong naman natin. Kasi veterano yan eh. Sa pagdating sa law enforcement at saka sa bilang isang mambabatas. Kasi hindi raw abogado, parang gano'n ang sinasabi. At mga kaibigan, hindi naman ibig sabihin na abogado ka, pwede ka ng presidente. Tsaka hindi rin garansya na kung abogado ka at naging presidente ka, magiging magaling kang presidente. Diba? Ganun yun eh. Wala naman nagsasabi na kung hindi ka abogado, hindi ka pwedeng kumandidato. Di ba? Mga kaibigan, alam naman natin ang batas sa eleksyon. Marunong kang bumasa at sumulat. Nasa tamang edad ka. Qualified ka rin sa pwestong tatakbuhan mo dahil sa edad mo. At saka ikaw, pinanganak ka, sinilang ka talaga na ikaw ay Pilipino. Yun lang naman eh. Kung si Manny Pacquiao nga ano ba napatunayan ni Pacquiao bukod sa boxing? Bakit nasa gobyerno siya? Sa boxing siya magaling. Di ba? Ano ba natapos niyan? Di ba kaya nga nagpupumilit si Pacquiao makatapos doon na makakuha ng baccalaureate? Di ba? Tatapusin yung koleyo. Mga kaibigan, yung sa alternative learning. 1 taon lang niya kukunin yun. Balak mo palang mag-aral, ba't ka pa kumandidato? Di ba? Na senador. Yan ang hirap hindi natin lang kung anong pakay niya. Siguro, apektado sila doon sa nangyaring pagkakabulgar sa Bucor. Actually, hindi naman si Lacson talaga pinagmulan ng pagbulgar sa Bucor. Kung hindi, yun, naging resulta lang ng kanilang effort, di ba? Na mag-imbestiga. Kasi Senado yan Meron sila mga tao talaga yan, especially si Lacson Alam niyo naman yan, may mga intelligence yan, kahit saan. Mga kaibigan, nakakakuha sila. At saka paano ka mag-iimbestiga kung wala kang mga information sa iimbestigahan mo. Kaya lumalim ngayon yung investigasyon na nagsimula doon sa pagkakabulgar, sa pagpapalaya ng mga preso dahil kay Antonio Sanchez. Bakit natin ikagagalit yun sa mga tao? Para bang ayaw na natin na mabulgar itong mga katiwalian. Dinadaan natin doon sa, ano nangyari doon sa pulis? Luma ng tugtugin yun Tapos na yung issue na yun At saka si Lacson, hindi tutol kasi siya ron sa sinasabing pwedeng tumanggap na regalo mga pulis. Kahit naman sino, tutol dun Ultimo lahat ng agency ng gobyerno, tutol dun Bakit? Graft yun Corruption yun Ang magsasabing hindi corruption yun, sira ulo. Di ba? Corruption yun. Mga kaibigan. Kasi si Lacson, at least kahit ganyan si Lacson, may napatunayan yan pagdating sa ganyan. Sandali nga lang di ba? Dahil bumagsak na yung damuhong presidente, binanatan din ni Lacson yun nitong, kung tutuusin ninyo, si Lacson, may binabanggit ako dito, di ba, yung ginawang pang-hold up ni Erap kay dating ambasador, ano ba pangalan? Yutchenko. Yung may-ari ng RCBC. Si Yutchenko. Hinold up ni Erap yan kasi yan yung may malaking share yan sa PLDT. Si Lacson na nagbulgar noon. Baka akala ninyo. Di ba?
pinatutukan ng baril yun sa Malacanang mismo. Pinatawag ni ERAP yun para mapilitan si Yushchenko na isuko yung share niya. Bali ba, binibili yun matagal na, hindi pinagbibili, ayaw ipagbili ni Yushchenko yung kanyang share. Ano ginawa ni ERAP nung naging presidente? Pinatawag si Yushchenko. Pagdating ni Yushchenko, pinaupo, ibinato sa kanya yung kontrata na pipirmahan niya na kanya nang pumapayag na siya na ibenta yung kanyang share. Pinirmahan niya. Nagulat siya. Nung ibinato sa kanya ni ERAP, yan, ano to, pirmahan mo, sabi ni ERAP. Pagtingin niya raw ganun sa likod niya, sa paligid niya, aba, nakatutok sa kanya mga mahahabang baril. Mga kaibigan, alam ni Lacson yan. Diba, binanata ni Lacson sa Senado yan. Nataranta si Plander Estrada, panay ang tawag dun sa anak niya. Awatin nyo yan, awatin nyo yan. Yan mga kaibigan. Ngayon, si Lacson, nung panahon na siya na upong Philippine National Police Chief, walang waiting. Diba? Katunayan, yung si General Kalinisan na nagmamalinis. Wala na siya ngayon, di ba? Si Bobby Kalinisan. Tinanggal, sinibak ni Lacson yun. Di ba malapit din kay Plander Estrada yun? Kaya nalechi na naman si Estrada no naupo yan sa Maynila, di ba? Yan din ang mga kasama nung una, nawala na rin nung bandang huli. Magbabasa-basa muna tayo ng mga reaksyon tsaka ng mga pagbati dito. Eto, batiin natin ang ating katropang si Arlene Tañedo Varias nasa Amsterdam sa the Netherlands. Si katropang Jerry Grad na nag-celebrate ng birthday kahapon. Katropa nating John de Valencia. Si Adi Reyes ng United Kingdom. Ito, Maria Charina Escobar Medina. Totoo mo bang pangalan to? Ang haba nito Kuya Percy, may galit ka pa ba kay ERAP? Sana mapatawad mo na yon. Mas masarap mamuhay ng walang galit. Imong ano nito? Ibang nito no? Lumipat ka na ng ibang pakikinggan mo. Nagbabawas kami rito ng listener. Si Prince Nigosa, magandang gabi din po. Si Concepcion Ison Chulbo. Sabi niya, puring-puri ni President Duterte si Mayor Isko. Tipong ini-endorso na. Yun nga nakapagtataka In-endorso si Isko, tapos binanatan si Lacson. Kumpara mo naman si Isko, hindi pa, incomparable pa ngayon, mga kaibigan. Wala pa akong achievement si Isko. Liwanagin natin, Ang nagawa niya pa lang yung implementation ng batas. Ito, hindi niya pa nagagawa. Doon sa in-implement niyang batas, laban sa obstruction. Illegal vendors, bawal yan May mga ordinansa yan, illegal terminal, obstruction yan Ano hindi niya nagawa dyan? Di ba may mga nagtatangka dyan bumalik? Nakakabalik sila. Tapos, ewan ko kung pinaalis ulit, alis. Meron pa silang hindi nagagawa. Yung pagkakaso laban sa mga gumagawa niyan. Bakit yung naninigarilyo nakakasuhan nyo? Di ba? Bakit yung mga bata nakakasuhan nyo, nahuhuli nyo? Ba't yung mga yan? Kaya bumabalik yung mga vendors na yan, wala kayong kinakasuhan ng paglabag sa batas. Yan ang totoo dyan. Ano tayong magpaligoy-ligoy? Incomparable yun.
Walang pwedeng pagkumparahan. Malayo. Lacson, proven na yan. Naintindihan niya ng batas, hindi ignorante yan. Hindi ako naniniwalang ignorante yan. Mga kaibigan, si Noel Campos ng Pittsburgh, California, nakikinig din. Si Ariel D. Kabawatan ng, ano ito? Sa ano ito? Singapore ito, di ba? Si Ariel. Si Katropang Torres, Carmela Torres Balcos. Ayan, nanonood sa atin, ha? Si Vicente Prasdilla. Si Carol Torres Brihiño, katropa rin natin yan. Si Leds Chulbo, isang musician, no? Si Kamaita Basilio na nasa Geneva, Switzerland. Si Iber Cole Fernando Basco. Si katropang Yula Sotelo. Si Rosemary Victoria Court na kasama rin natin sa jamming. Live jamming ito, hindi yung jamming nung Siyabugado doon sa Bucor, di ba? Si Santos ba yun? Siyabugado na, Batorni pa, di ba? Si Jane Laksaw, baon sa utang ang mga farmers. Yun nga gusto nila, magkautang-utang para mapilit nilang isurrender na ang pagsasaka at ibenta na mga lupa. Si Doc Genevieve O'Connor del Mundo sa, doon sa Long Beach, di ako nagkakamali, o sa Cerritos, yan. Okay, magdagdag ng buwis sa alak at sigarilyo pero bawasan sa gasolina at gamot. Sabi ni Raul Villanada, wala na. Wala na ho sa wisyo, mga patuparan ng batas dito. Tingnan mo, ano balak daw kunyari ngayon? Amienda, kesyo amienda. Diyan na lang ba iikot ang panahon ng mga mambabatas natin? Ipapasa, aamiendahan, ipapasa, parang death penalty. Dati meron, inalis, gusto ibinalik, tapos inalis. Gusto na naman ibalik. Wala na kayo naisip na ibang batas na matino? Makinig kayo sa amin. Tuturuan namin kayo. Ano ba magandang ipanukala? Kami magtuturo sa inyo. Kung meron kami nalalaman, hirap sa inyo. Hindi naman talaga nila gusto mapabuti yung bansa. May maipasa lang silang batas. Lalo-lalo na sa buwis. Yan. Gustong-gusto nila yan. Para may pork barrel sila. Diba? Samahan ng may bahay sa Amerika, binabati natin si Belia Salidor Privado Regencia. Ilan ba tatakbong presidente ngayon? Si Incha Villar, si Grace Po, si Ping Lacson, si Isko Moreno, si Inday Sara, si Manny Pacquiao. Ilan na yun? 6 na, di ba? Tito Soto. Sino pa? Mga kaibigan. Sa lahat ng yan, maglalakso na lang ako pagkasabay-sabay nagsitakbuhan yan, mga kaibigan. Si Silvio Lugarte, nanonood. Wag lang magbabago, Kasi alam nyo, mahirap Pagdating ng muli, magbabago na Magyayabang na yung iba. Pagka ganon, ayoko na Ngayon, sa ngayon, papiliin mo ako dyan, mas pipiliin ko pa rin si Lacson. Kasi si Lacson, proven. May mga naipamalas na. Tsaka yung matagal na siya. Tested na si John Swan Nalii Gurbuksani. Ano ba ito? Mas matindi intel ni Lacson kaysa sa buong Persa na Malacanang. Si
sabi ni Raul Villanada, kaya mahal ang bigas o walang mabiling bigas, paano? Puro subdivision na. Ay, nako. Si Larry Atanasio, Robin de la Cruz, isang magaling na artist yan, ha? Sabi ni, kung sino raw endorso natin, yun din ang endorse nila sa Filipino community sa Amsterdam. Salamat, Arlene, tsaka kay Ramon. Si June Tagalog, nagtapos ng grade 2, naging senador. Lol. Sino? Si Manny. Si Benjamin Buena Jr., ito'y anak ng aking yumaong kaibigan na si Ben Buena, isang napakagaling na musician. Si Robin Aristorenas nung nandito nakikitambay sa amin ni Ben si Ben kahit saan kami magpuntang merong tumutugtog niyan mga kaibigan pinagkakagulo. May-ari nga ng bar Pag nakita si Ben kiliting-kiliti Minsan kukwento ko sa inyo, mabuting tao yun si Ben. Ben Buena. Hindi ako nagkakamali, naging grupo niya nung araw, Batukada. Pero ito, naging musical director mula sa tatay niya hanggang sa kanila, sa Channel 4. Panahon ni Marcos. Sabi ni Belia Rehencia, Kapersi nung 2004 election, si President, si Lacson yung binoto ko. Ganun ba? Nagkamali sila kasi nun Alam nyo, si Lacson dapat naging presidente. Silang dalawa ni FPJ sana naging presidente. Tatapatin ko kayo, ito Hindi sila nagkasundo Si FPJ mataas ang pride. Siyempre, FPJ, siguro, hindi siya kasi politiko, di ba? Kung nagkasundo sila, isa sa kanila ang pumayag na maging vice president. Ay ba, si Lacson. Siyempre, si Lacson may stature. Tsaka nasa gobyerno. Di ba? Kaya hindi rin siya siguro pumayag. As against dito kay Fernando po na walang experience. Baka parang maging masahol pa kay hirap ang mangyari. Siguro yun ang iniisip ni Lacson. Pinagsasama sila Isa sa kanila ang magdesisyon. O pareho sila magdesisyon kung sino ang willing na mag-sacrifice maging vice president. Overwhelming sana ang panalo nila, mga kaibigan. Hindi sila pumayag 2 beses, pinagtagpo yan. Ang problema, kung pumayag sila pareho sila naging presidente. Di ba? Goita mo si Doy Laurel nung araw, pumayag, maging vice president ni Cory. Ang problema naman kay Cory, wala ring experience. Nung maupo sila, tinadyakan din nila si Doy Laurel sa kabila nung ginawang pagsasacrifice ni Doy Laurel na tumakbong vice president na lang. Para wag lang mahati ang oposisyon. Di ba? Pero kung sa nangyari, kung alam lang siguro ni Senator Lacson, mamamatay pala si FPJ, baka pumayag siya. Kaso wala tayong ganun no? Hindi natin alam yun Naging presidente rin siya. Naging presidente sana si FPJ, naging presidente siya. O vice versa. Di ba? Hindi. Kung si Lacson na naging presidente, hindi magiging presidente si FPJ. Si Joselito Camacho ng Pleasanton, California, si Hector Fonasier. Pacquiao, magiging presidente, malaking katatawanan sa buong mundo. Ito lang ang dilema ni Isko. Pag siya ang napansin na sinususuporta ni Digong, hindi na siya mananalo, mga kaibigan. Tagaan niyo sa bato. Alam niyo kung bakit?
lalayuan si Isko ng mga iba't ibang bansa. Yung mga nagpakita sa kanya ngayon ng dumalaw sa kanya, nakipagkaibigan sa kanya ngayon, halis lahat yan. Tandaan nyo yan. Yun ngayon ang magiging pagbagsak ni Isko. Bakit nila gagawin yun? Yung talagang pagpunta nila kay Isko, hindi naman ang pakay nun eh. Talagang suportahan si Isko. Alam niyo ba yun? Sa mga nakakaintindi sa politika, ano pakay nila nun? Ang pakay nila ron, palabasing baliwala si Presidente Duterte. Ganun yun. Si Clarissa Luna Santos, Rosie Sulayaw ng Hong Kong, si Benjamin Bibar ng California, USA, si Nonoy, nabanggit na natin. Mga pulis no, maliit ang tiyan nung si Lacson ng hepe. Ngayon, ang lalaking tiyan ng pulis, parang mga buntis. Sabi ni Nonoy. Mel Rualizo, sabi niya, mas lalo dito sa Amerika, idol, ang yayaman ng farmers at fisherman. Lalaki ng mansion nila. Si Paul Bautista, bakit? Si Nick Mozo from Toronto, Canada. Si Ed Kilop ng Kingdom of Saudi Arabia sa Yambu. Si Eric Swan. Si Roland Yap. Opo, yan ang susunod na presidente ng Pilipinas. Si Senator Ping Lacson. Ito ang dapat maging pinuno ng bansa natin, hindi garapal. Si Edwin Tang, watching from Davao. Rodriguez Ramil Richel. Si Joel Cruz. Talagang due na si Lacson para president. Sisko minamanok ng mga makaduterte. Lalo na mga tulpo pero bistado na rin. Yan ang makakasama. Akala natin makakatulong yun. Suporta, makakasama ho yun. Rogel Angie Matanggihan ng Vancouver, Canada. Si Lacson na lang ang may utak sa Senado. Si Fernando Villarico. Si Edgardo Lim ng New York. Masyadong pang maaga kay Isko. Si Paul Bautista ng Dubai. Si Bimbo Miradora ng Kingdom of Saudi Arabia. Rudy Santos, na kaibigan natin dyan po sa California. Si Bac Yaonza. Baka naman pwede sa Bucor sina Robin Padilla at Philip Salvador. Siga ang mga yan. Nakalaya na ba si Debo Rason? Makakalaya yun. Taga nyo sa bato. Si Leo Villena. Bakit pa nandiyan si Philip Salvador kung di makakalaya yun? Si Gina, madumi pa rin Maynila sa tulay ng pagitan ng bagong barangay. Nakahilera ang mga nagtitinda ng inihaw, naglinis lang ng Divisoria for President na, baka ma-Duterte na naman mga Pilipino. Katropang Yula Sotelo, salamat sa pagbati. Ano ito? Lea Far, ano to, Valencia. Ayan. May bagong subdivision soon to open ni Senadora na dating bukid na binenta ng mga magsasaka. Ano ba to? Walang kabusugan sa lupa? Ano ba to? Gusto nang angkinin yung buong Pilipinas? Ano ba yan? Kailan ba kayo mabubusog? Kailan ba kayo titigil? Di ba kayo pagod? Si Danny Guno ng Edmonton, Canada. Si Alex Espinosa Macalinaw. Si Michael Cruz.
Ang idol natin sa radyo, nung araw dito sa Pilipinas pa siya. Ngayon, nasa Amerika na, pero napapakinggan pa rin sa FB, si Ginoong Furel Salvo. Yan. Thank you po, sir. Si Lito Magat. Si John Panopio ng Australia. Si Rusty Nones. At ang kanya may bahay, si Geraldine Nones, binabati natin, no? Si Abigail, parehas tayo, Mr. Percy, kay Lacson ako. Si Isko, di niya kaya patakbuhin buong bansa. Lita Rabia Carlos, nanonood. RJ Rivera, si Priscilla Jacinto, si Villardi may gusto na alisin ng unlimited rice sa mga fast food. Oo nga, no? Gusto niya talaga, umasa na lang sa abuloy nila ang sambayanang Pilipino. Binabati natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang pamilya Tado dyan po sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Pasensya na yung hindi natin mababati. Si Tatsuki Palomo, nanonood din siya. Sabi, sana magdilang anghel ka kung si Lacson choice mo, dun din kami. Si Michael Cruz. Ang hirap kasi sa mga Pilipino, madaling mauto, mas pinili pa si Erap. Sikat nga, mandarambong naman. Danilo Aguilar, musician din to, di ba? Si Gilbert Silvestre, Marites Daag, Ronaldo Bucanig Biodes, si Buenos Dias Joel Diaz, Carolina Luge, Al Angeles, ang dami pa mga kaibigan Walang nang aapit ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muling pansamantalang magpapaalam. Salamat po sa lahat ng sumubaybay ng ating pamalatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanood ng ating pong live streaming sa FB. Sa pangalan ni Braille, ang ating technical director. Maraming salamat at magandang yumaga, Cynthia Villar. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide.